Hindi nakarating si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay sa naging pahayag niya laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Samantala, pati ang mga nagtanong kay VP Sara sa Zoom press conference noong Sabado ay papasapina na rin ng NBI. Yan at iba pang detalye sa report ni Jason Rubrico. Nagpadala ng isang sulat si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel sa National Bureau of Investigation na hindi siya makakadalo sa investigasyon ng NBI ngayong Biyernes dahil sa ilang trabaho sa opisina na kailangan niyang asikasuhin. Ang nasabing investigasyon ay kaugnay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference noong Sabado. Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and asked for a resetting. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, wala pang petsa na hiniling ang bise. Ngunit batay sa kanilang napag-usapan, pansamantalang itatakda ang pagdalo ni Vice President Duterte sa December 11. May iba pang hiningi ang bise, gaya na lamang ng kopya ng reklamong inihain laban sa kanya at mga itatanong ng NBI. We will comply with her request dahil sa due process. No, out of respect dahil siya ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, bagamat hindi nakadalo si VP Inday, ay hindi ibig sabihin na inilalagay na ng bise ang kanyang sarili na mas mataas pa kaysa sa batas. Hindi naman niya sinabi na hindi siya magpapaimbestiga. Kung hindi siya makarating doon, then the NBI can go to her office to conduct the investigation. Di ba? Wala naman siyang, as I've said, he is not placing herself above the law. She's open. She's open for investigation. Bukod kay VP Sara, ipapasapi na rin ani Santiago ng NBI ang mga miyembro ng media at mga political vlogger na nagtanong sa pangalawang Pangulo. Aniya, meron silang natukoy na mga individual. Isa-serve na ang subpoena doon sa mga nag-attend doon sa video clip na identified na namin. No, isusubpoena namin sila, mag-shed light, tanungin namin kung nangyari yun, in their presence, nagtatanong sila. Samantala, sa isang press conference naman sa Kamara kamakailan ay sinabi ni Congressman Jay Kong-hun na tahimik naman ang lahat kung wala lang daw sanang nag-aambisyon kaagad na maging presidente. Buwelta naman ni De La Rosa dito. Atat si Inday Sara na maging presidente? Or yung boss nilang atat maging presidente sa 2028? Kaya dinidemolish nila si VP Sara. Which is which? Iginit pa ng senador na hindi pwedeng ambisyonin ang pagiging Pangulo at tanging ang Panginoon lamang aniya ang makapagbibigay nito. Kahit anong planong gagawin ninyo dyan na paninira, pang-demolish, kahit anong gawin ninyo mga plano dyan, kung hindi yan ibigay ni Lord sa inyo, hindi talaga yan mapunta sa inyo. Sabi pa ni De La Rosa, kung wala sanang ginagawa ang Kamara at Palasyo laban kay VP Sara, ay tahimik lang sana ang pangalawang Pangulo na nagtatrabaho. Una nang sinabi ng bise na nais siyang tanggalin sa kanyang posisyon. Binigyang diin din ni Vice President Duterte na totoo ang mga banta laban sa kanya. Yan ay bago pa man nangyari aniya ang kaguluhan sa Kamara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.